Magandang araw mga mag-aaral. Sa araw na ito, kikilalanin natin ang tatlong uri ng kwentong bahagi ng ating panitikan. Ang pabula, kwentong bayan, at kwentong posong. Ang pabula ay maikling kwento na ang mga pangunahing tauhan ay mga hayop na kumikilos at nagsasalita na parang tao. May suliranin itong nilulutas at nagtuturo ng aral. Halimbawa, ang pagong at ang kuneho ay nagtuturo ng aral na hindi dapat maging mayabang at huwag maliitin ang iba. Sa mga tauhan, kilos at ugali ng hayop, makikita rin ang kultura ng isang bayan o rehiyon. Samantala, ang kwentong bayan ay isang sinaunang anyo ng panitikan ng ating mga ninuno. Pasalita itong ipinapasa at nagsasalaysay ng tradisyon, paniniwala at kaugalian. Bago pa man dumating ang mga dayuhan, masasalamin na ang karunungan at paniniwala ng mga Pilipino sa kwentong bayan. Halimbawa, ang alamat ng pinya ay nagpapaliwanag kung bakit maraming mata ang prutas na ito. Makikita sa kwentong bayan ang malikhaing pag-iisip at paniniwala ng ating mga ninuno sa mga Diyos, diwata at iba pang nilalang. Ang kwentong posong naman ay mga kwentong nakakatawa at puno ng tusong paraan. Karaniwang bida rito si Juan Posong na laging nakakalusot sa mahihirap na sitwasyon. Halimbawa, sa isang kwento, nalusutan ni Juan Osong ang gwardya gamit ang kanyang katalinuhan at panlilinlang. Ngayon naman, ihambing natin ang tatlo. Ang pabula, hayop ang tauhan, may aral. Ang kwentong bayan ay tao ang tauhan, nagpapakita ng kultura at tradisyon. At ang kwentong posong naman ay tao rin ang tauhan, ngunit nakakatawa at tuso. Kaya tandaan mga mag-aaral, ang pabula ay nagtuturo ng aral. Ang kwentong bayan ay bumabalik sa ating kultura at ang kwentong posong ay nagbibigay aliw. Lahat sila ay may mahalagang bahagi ng ating panitikan.